Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang walang kapantay na pagpapatawad ng ating Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang walang kapantay na pagpapatawad ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Katulad po ang palagi ko pong sinasabi na ang Diyos ay hindi niya po tinitignan ang ating nakaraan, ang ating bulok na kahapon, kundi ang tinitignan ng Diyos ay ang hangarin ng puso natin na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Sa ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay isang tagpo na kung saan isang babae ang dinala ng mga tagapagturo ng kautusan o ang mga abogado ng Israel, no? Dinala po nila ito sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil huhusgahan po nilang babaeng ito, kundi gusto nilang siluin ang ating Panginoong Jesucristo kung paano niya ibibigay ang kanyang pasya o paghatol sa isang babae na hinuli daw nila sa aktong pangangalo niya, mga ginigiliw. Alam niyo mga ginigiliw, no? Gusto nilang tignan kung paano ibibigay ng Panginoon ang kanyang sabihin na lang natin opinyon sa dinala nila na babae sa kanyang harapan, na ang akusasyon ng mga abogado na ito, ng mga tagapagturo ng kautusan na ito, ay nahuli daw po nila ito sa pangangalo niya, mga ginigiliw, no? Alam niyo mga ginigiliw, no? Paano po nila, no, aakusahan ang babaeng ito na siya ay nahuli nila sa pangangalo niya? Wala naman po siyang asawa. Wala naman po siyang kasamang lalaki, o hindi naman niya sinabi dito na ang babaeng ito ay may asawa at nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Sabi niya po, mga ginigiliw. So, ang nakikita ko dito na ginawa ng mga Pariseyo na ito, ang tagapagturo ng kautusan na ito, gusto lang nilang siluin ang ating Panginoong Jesucristo kung paano niya ibibigay ang kanyang pasya, upang may dahilan sila na siya ay hatulan, upang may dahilan sila na sabihin na siya ay isang hindi tunay na propeta. Opo, na siya ay isang palso na propeta, mga ginigiliw, no? Tinitignan nila yung maanggulo na posibleng pwede nilang ikaso sa ating Panginoong Jesucristo kung magkakamali siya sa kanyang kapasyahan sa babae na ito na kanilang dinala sa kanyang harapan, mga ginigiliw. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, nasaan ang asawa ng babaeng ito? Paano mo sasabihin na ang babaeng ito ay nangangalo niya kung wala naman siyang asawa? So ang babaeng ito, ang naging trabaho ng babaeng ito, siya ay isang babaeng mababaw ang lipad, o yung mga prostitute woman na sinasabi po, mga ginigiliw. Sila yung mga babaeng ito na ang isang kadahilanan kung bakit sila nasadlak sa mga ganitong sitwasyon dahil sa kahirapan, or sila ay naging biktima ng karahasan. Kaya
ang ginawa na nila, ng mga ginagawa na ng mga babaeng ito, no? Nagbebenta na sila ng aliw, mga ginigiliw. Dahil sila ay naging biktima ng kaharasan, naging biktima sila ng kahirapan, mga ginigiliw. Kaya nga dito, nung dinlapo nila ang babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, at inaakusahan po nila ito sa aktong pangangalo niya. Sinabi nila, nahuli po namin ito sa akto na pangangalo niya o pakikipagrelasyon sa isang lalaki na may asawa. Alam niyo, kung babasahin po natin ito sa batas ni Moses o sa batas ng Israel, mga ginigiliw, ang kanilang akusasyon ay walang void ab initio. Ang kanilang akusasyon, ibig sabihin, walang hindi legal ang kanilang basehan, mga ginigiliw. Bakit? Paano mo sesentensyahan ang isang tao na wala namang ebidensya? Nasaan yung lalaki? Nasaan po yung lalaki? Bakit babae lang po ang dinala nila sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo at gusto pa nila itong batuhin? Sinasabi pa nila na ayon sa batas ni Moses, ang mga taong ito na nangangalo niya ay dapat batuhin hanggang siya ay mamatay. Sabi po ng mga abogado na ito ng Israel, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin ito sa Leviticus 20:10, no? Mababasa po natin dito sa Leviticus 20:10. Ang sabi niya po dito, ang lalaking nangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. So, ang lalaki daw na nangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Kung ikaw ay nangalo niya sa isang babae na asawa ng iba, ibig sabihin may asawa yung babae na ito at nakipagrelasyon ka sa kanya, ikaw ay dapat patayin. Gayon din ang babae. So, gayon din ang babae. So, dito, papasok na po yung batas na ito. Nasaan ngayon yung lalaki? Nasabi nila, naaktuhan nila ito sa pamamagitan ng pangangalo niya. Na siya ay nasa aktong pangangalo niya, mga ginigiliw. No? Sinasabi nila na ang babaeng ito ay nahuli nila sa aktong pangangalo niya, mga ginigiliw. Pero nasaan ang ebidensya? Nasaan yung lalaki? No? So, dito, gumawa lang sila ng isang kwento, mga ginigiliw, dahil gusto lang nilang idiin or gusto nilang tignan kung ano ang magiging kapasyahan at opinyon ng ating Panginoong Jesucristo sa babaeng ito upang may dahilan sila na siya ay aakusahan na siya ay isang hindi tunay na guro, mga ginigiliw, no? False teacher. Upang may dahilan sila na akusahan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay false teacher, no? Na hindi siya totoong guro, mga ginigiliw. Kaya ang sabi dito ng ating Panginoon, no? Alam nyo, ang ating Panginoong Jesucristo, God is all-knowing. Siya ay Diyos eh. Alam niya kung ano ang laman ng puso at isip ng mga taong ito na nagdala ng babaeng ito sa kanyang harapan. Kahit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang babato, sabi niya. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan o ang alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang kasalanan, siya ang unang babato. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong ito na nagdala sa kanya sa isang babae, na nag-akusa sa isang babae na nahuli daw nila sa aktong pangangalo niya. Kaya nga,
nasaan yung lalaki? No? Babatuhin mo yung babae pero wala yung lalaki. Di ba? Anyway, no? Naniniwala ko na ang babaeng ito ay isang babaeng mababa ang lipad, mga ginigiliw. Kaya nga sinabi ko po sa inyo kanina, mga ginigiliw, ang Panginoon hindi niya tinitignan yung bulok nating kahapon. Na sinasabi rin niya po sa banal na kasulatan sa Romans, no, na God demonstrated His love for us even when we were still sinners. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Panginoon, mga ginigiliw. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Panginoon. He demonstrated His love for us even when we were still sinners. Nung ipinako siya sa krus, mga ginigiliw, no? Nung siya ipinako sa krus, ipinakita niya, no? He demonstrated, ipinakita niya ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa atin nung siya ay ipinako sa krus. Kaya ngayon po ang sinasabi ng salita ng Panginoon that the love of God is higher than the heavens, deeper than the sea, and wider than the oceans. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanyang mga nilikha, mga ginigiliw. Kaya dito kung makikita po natin, no, pagkatapos ng tagpong ito, ang mga taong ito, no, ang mga taong ito ay isa-isang nagsialisan, no? Isa-isang nagsialisan. Kaya yung nagbibigay na sila ng verdict, no? Kaya nung tinanong nila ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya po dito sa 1:8-6, tinanong nila ito upang subukin siya at nang maiparatang sila laban sa kanya. So, sinusubok nila kung gaano yung wisdom ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya ibibigay ang kanyang verdict sa babae na ito upang may dahilan sila na siya ay akusahan, na siya ay isang hindi tunay na guro, mga ginigiliw, false teacher. Patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato sa kanya. Diba? Kaya, sabi niya dito sa 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nagsulat siya sa lupa. Ang alam ko na sinulat niya, mga ginigiliw, sabi ng mga iba, sinulat niya yung kasalanan ng mga taong ito na ginagawa nila. No? Aside from that, ang sinulat ng ating Panginoong Jesucristo, naniniwala ako na ang kanyang sinulat ay yung Leviticus, yung sinabi ko kanina, na Leviticus 20:10. Na bakit mo aakusahan ang isang tao na wala namang ebidensya? Nasaan yung lalaki? Di ba? Nasaan yung lalaki? Nasaan yung kalaguyo niya? Di ba? Kaya sinabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato, sabi niya. Hanggang unti-unti silang nagsialisan. Unti-unti po silang nagsialisan, mga ginigiliw. Dahil alam nila sa kanilang sarili na sila rin ay gumagawa rin ng kasalanan. Oo, gumagawa rin sila ng kasalanan, mga ginigiliw. Ganon din po tayo, di ba? Masyadong mapanghusga po tayo sa ating kapwa. Ang tingin natin sa ating sarili, masyado tayong banal. Tinitignan natin, minamaliit natin ang isang tao, lalong-lalo na pag tayo ay isang Kristiyano. Ay, makasalanan yan. Hindi mapupunta sa langit yan. Ganun po tayo. Para tayong mga Pariseo na masyadong mapanghusga sa ating kapwa, mga ginigiliw. No? Masyado tayong mapanghusga. Ganun din po tayo, mga ginigiliw.
Iniisip natin palagi na tayo ay banal. Opo. Na tayo ay matuwid. Hindi natin nakikita na meron din pala tayong ginagawang kasalanan. Mga ginigiliw. So masyado po tayong mapanghusga. Yung mensahe na ito, mga ginigiliw, sa atin ngayon, huwag tayong humusga sa kapwa natin. Sinasabi natin, porket ang isang tao ay masama, ay wala nang pupuntahan yan. Walang future yan, walang kinabukasan yan. Tayo na ang nagbigay ng verdict sa taong ito. Hindi tayo ang makakapagbago sa isang tao. It's only God. Diyos lang ang makakapagbago sa isang tao, mga ginigiliw. Kaya wala tayong karapatan na husgaan ng isang tao, maliitin ang isang tao, mga ginigiliw. Diba? Kaya dito makikita natin dito sa last part nito, nung nakaalis na ang lahat ng mga umaakusa sa babaeng ito, tumayo si Jesus, sabi niya po dito sa John 8:10, at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, wala na ba yung tao na humahatol sa iyo? Sabi niya. Diba? Wala po, Ginoo, sabi po ng babaeng ito. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Hindi rin kita hahatulan. Imagine, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, no? Na supposed to be siya ang magbibigay ng hatol sa babaeng ito na isang marumi, isang makasalanan. Pero sinabi niya, hindi rin kita hahatulan. Imagine that, no? Ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa at grasya sa babaeng ito. No? Yung grasya kasi, something that we cannot deserve even when we were still sinners, no? Something that we cannot deserve, hindi natin deserve na mapatawad, but God still give us the favor. Yun ang grace na sinasabi. Something that we cannot deserve, but God still give us the favor. So katulad ng babaeng ito, mga ginigiliw, hindi rin kita hahatulan. Binigyan pa rin niya ng grasya ang babaeng ito, mga ginigiliw. No. Umuwi ka na. Kaya ito ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa babaeng ito. Umuwi ka na. At huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Magbago ka na. Magsisi ka na. Repent. So, anong ibig sabihin ng repentance? Huwag mo nang balikan yung mga kasalanan na ginagawa mo. Katulad ng babaeng ito, na hindi na niya binalikan ang kanyang nakaraan. Hindi na niya binalikan ang kasalanan na ginawa niya. Noong natanggap niya ang grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. Katulad din po sa atin na isang Kristiyano, mga ginigiliw. No? Lalong-lalo na pag natanggap po natin ang grasya at awa ng Panginoon, at bumabalik pa rin tayo sa kasalanan, we are putting again Jesus Christ into shame. Ibig sabihin, ipinapako na naman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya po sa Hebreo 10:26 po yata, wala nang ibang handog na maiaalay pang muli, sapagkat minsan nang inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Huwag na po nating balikan ang kasalanan, mga ginigiliw. Mamuhay po tayo ng katuwiran. Kailangan po natin ikarga yung krus at sumunod po tayo sa ating Panginoon, mga ginigiliw. You have to carry your cross every day and follow
Jesus Christ in your life. So I hope you are being inspired muli sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Makikita po natin dito na yung grasya ng Panginoon at ang kanyang pagmamahal ay mas mataas pa sa kalangitan, mas malawak pa sa dagat, mga ginigiliw, at mas malalim pa sa karagatan. Ganun ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin, at ito ay kanyang ipinakita nung siya ay naipako sa krus, mga ginigiliw. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin, no? Yes, Lord, salamat muli, Panginoon, sa mga salitang ito na binigkas mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Salamat dahil ipinakita mo, Panginoon, ang iyong walang kapantay na pagmamahal, higher than the heavens, deeper than the oceans, wider than the sea, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Katulad ng iyong pagpapatawad, Panginoon, sa babaeng ito na nangalo niya, Panginoon, Lord God. Ipinakita mo pa rin, Panginoon, ang iyong grasya at awa, Panginoon, despite, Panginoon, sa aming karumihan, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, minahal mo pa rin kami, Panginoon, Lord God. Despite of our wickedness, despite of our sin, Panginoon, Lord God, you demonstrated your love for us even when we were still sinners, Panginoon, Lord God. Panginoon, patawarin niyo po kami. Araw-araw po kami, Panginoon, nagkakasala po kami, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, Lord God. Patawad po, Panginoon, Lord God, kung kami po ay minsan mapanghusga po kami sa aming kapwa, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Apo. Lord, patawad, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan mula sa iyong mga salita upang sa ganon ay maibahagi po namin ito ng tapat, Panginoon Lord God, sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord, at sa mga nakikinig at sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nakikinig sa gawain na ito ng Panginoon Lord God. Basbasan niyo po sila, bendisyonan niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila ng iyong mga salita. We bless your name, we bless your word, Panginoon Lord God. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Father God. In Jesus' mighty name. Amen. God bless everyone. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.